Hello? Hello po. Hi, magandang umaga if you're in the Philippines. Magandang gabi po sa inyo. So you are outside of the Philippines. What's your name? Yes po, Angel. Angel. Kinakabahan ako. Ako nga kinabahan sa'yo nung sinabi mo Angel ang pangalan mo eh. Dapat mabait ka talaga, no? Hindi ka ba ninervyos na naisip mo, Angel kaya gamitin ko pangalan? Hindi ka ba kinabahan? Hindi naman po, 50-50. Ilan taon ka na, Angel? 45. 45. Calling from what part of the world? US po. USA. Okay. Kamusta dyan? Okay naman po. Yung presidente nyo ay tumigil. Huwag na natin pag-asawa, Papa. Diba? Ang mahal na ng gasolina, buong mundo na. No comment po. Oo, sana tumigil na sila, no? Sana nga po, Papa. Sana. Wala, no? Yung policy is another thing. But the war, yung mga... Tumaas na din po ang gas dyan sa inyo. Oo, pa 100 na per liter. Dito din po, Sabi konti-konti. nila. Which is sad. Ito yung mga panahon na ang mundo ay dapat nakakapagtipid pero hindi. Hindi, parang kayo, Papa. Anyways, ano ba yan? Sabi dito, daylight saving time na ba? Sa Sunday pa po. Ay no, nag-start na nung Sunday, kahapon. Tama, daylight saving time na. Anyways, si Angel ay 45 from US of A. Kailan ka ba naandyan, Yes, madam? 2008, Matagal nag-move na. po ako dito nung nag-asawa ko. Oh, okay. Dati po ako nasa Canada and then nag-move po ako nung kinasal po kami ng mister ko. Mr. mo, Amerikano? Kasi dito po, hindi po, Pinoy. Kasi dito Pinoy. po sila nakatira. So, dito po ako nag-move. Anong ginagawa mo sa Canada nung nagkakilala kayo doon? Nung nagkakilala po kami, kaka-graduate ko lang po ng college. Doon ka nag-aral sa Canada? Yes po, high school. Ibig sabihin your family was in Canada or still in Canada? Yes po. Tapos... Bali, ako lang po ang nag-move dito nung kinasal po ako na... So ano, tawag nito, kailan ka pa wala sa Pilipinas? Since 1995. Buti kilala mo ako. Ay, opo. Wala pa po akong anak. Nakikinig na po ako sa inyo dati pa kayong nasa Love Radio. Kahit nasip-nasip. Yan, okay. Wala yung audio ko eh. Anyways, tawag nito. Ilan na anak mo? Isa lang po. Isa lang. Sige, sige. Okay po. Natuwa lang ako kasi kilala mo pa ako kahit ang tagal mo nang wala sa Philippines. Oo naman po. Nung sumala pa lang po nasa Love Radio, kaya nakikinig na po ako sa inyo. Ayun lang. Sige. Natuwa ako. Bibigyan kita $100 ngayon. Ayaw mo? Pwede po. si Yabang no? Pandagdag po sa... Wala na ako pagkain eh. Napaluho ko na lahat. Pandagdag po sa panggas. Ano ba yan? Kaya ako napatigilan kasi tawag nito.
binibilang ko may $100 ba ako? Parang wala. Kinakabahan ako, Papa Jackson, kasi nung nasa love video pa kayo, pangarap ko po talagang makatawag. Nung mga times na may mga problem ako, pero hindi ko alam kung paano kayo makontak. Kumbaga napanis na at lahat yung problema mo, hindi ka pa nakakatawag. Opo. Parang nasolusyonan na tapos di ba nakakatawa. Ano lang yon, it's a testament that most of the time, you don't need anybody to solve it for you. May mga pagkakataon lang na times are so desperate na feeling mo kailangan ng kausap. Pag mo tawagan mo ako, the good. Pero sa mga hindi po nakakaroon ng pagkakataon, makakwentuhan ako, kaya nyo yan. Hindi ko naman kayang kausapin lahat. Apat lang, di ba? Pangarap ko nga din po makabisit dati sa inyo sa booth nun eh. Talaga? Kaso hindi nabigyan ng pagkakataon. Ang dami mong pangarap, di mo tinapat, ikaw magbigay sa akin $100. Ha? Sige, Papa Jack, anong Gcash? Ay, parang game ha. Ay, teka ka ha. Yun lang, wala akong Gcash para lang kakaalaman. Meron akong Gcash sa business ko, personally wala ako. Treat mo si DJ Car. Alam to ng mga listener ko, never ako tumanggap ng kahit anong monetary. Never. Naiya ako. O ganun po? Hindi ako tumatanggap. Pero kahit po gift sa inyo, hindi niya tinatanggap? Hindi ako tumatanggap. Mga t-shirt tumatanggap ako. Pero pera hindi. Ay, talaga Papa Jack. Anong size mo? Pero kung gusto mo si Gandang Car APM mo, pwede ba magbigay sa Gcash? I-replyan ka ng QR code nun. Hala ka, binibenta mo si... Oo. Kasi ang katwiran nun, inalok sa'yo eh. Bakit mo tatanggihan? Ako naman, parang naririnig ko yung boses ni DJ Caro pag sabi niya. Totoo nga. Sabihin nun, inalok sa'yo, ba't mo tatanggihan? Kaya nga po. Anyways, hindi, okay lang. Happy ako na nakakakwento ako. Hanggang dun lang ako. Anyway, ano to pangalan mo? Si Angel ng US of A. Anong parang muntikan niya nang masabi. anong state ka ba? Pwede mo na lang sabihin. Nasa mga bandang East Coast. Hindi ko kasi alam yung mga ganyan. Anyway, sige. Anong paglilingkod ko sa'yo? Angel. Paano ko po ba ito sisimulan? Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan. Long time coming ito. Baka hindi mo pa maano to ha. Problema ba to ng Problema ng... Problemang in-laws po. Okay. Problemang biyanan. Okay. Isa sa pinakamadaling solusyonan yan eh. Madali po ba? Isa yan. Mostly ano yan eh. Pride problem yan. Sige, tingnan natin kung mali ako. Okay. Paano ko ba ito sisimulan? Nung dumating po kasi ako dito ng 2008, tumira po kami ng mister ko sa in-laws ko. Okay. Pero mga bandang January po yon. Sa mga bandang April, lumipat din po kami ng bahay ng asawa ko kasi required po sa trabaho niya na dapat malapit yung titirahan namin doon sa trabahong papasukan niya. Okay. So, nung nagpunta kayo ng US at nakitira sa mga in-laws mo, kasal na kayo na magjowa pa lang kayo? Kasal na po, Papa Jackson. So sa Canada kayo kinasal? Hindi po, umuwi po kami ng Pilipinas. So from Canada, you went home to the Philippines? Opo. Sino nagkatandang kasal niya? Nasa Amerika ang pamilya niya? Umuwi din po sila. Oh, okay. So they made an effort. They made an effort. Opo. Okay. So, nung umpisa, okay lang po. Actually, wala naman talagang, hindi naman po ganun kabigat talaga. Pero, nung umpisa po, okay po ako sa mga in-laws ko. Wala pong naging problema. So, nung lumipat po kami, after mga 2 years, bumalik po ulit kami sa mga in-laws ko. Kasi, kailangan po ulit doon sa trabaho ulit ng mister ko. Oh, wait lang. When you first went to the US, sa in-laws mo, ikaw tumira. Tama?
Yes po. Okay, gaano katagal 'yan? Nung una pong lipat namin, Mm. mga 4 months Ah, muna kami nagstay. maiksi lang, Ta maiksi lang 'yun. January to April, opo. Kasi kailangan requirements po kasi sa una niyang work na Mm. dapat malapit yung place namin. Mm. So after ng 2 years, bumalik po kami sa in-laws niya because may Mm. nangyari po sa work ng asawa ko. So we had to go back to their place. So parang nung bumalik po kami sa kanila, parang doon nag-umpisa yung kasi hindi po ko po sila masyadong nakasama na matagal. So parang doon po pumasok yung pakikisama po Mhm. sa mga in-law. So nung po ako nakatira, ah ah pag paano ko pa kukuwento 'to? Halimbawa po magluluto po ako ng breakfast, basta lahat po ng ginagawa ko pinupuna po ng biyenan kong babae, Hmm. ng in-laws ko po. Like halimbawa magluluto po ako ng breakfast, sasabihin po ng in-laws ko sa'kin, "Ay hindi kumakain ang mga anak ko ng almusal," gano'n. So parang parang naaano po ako, yung parang Malay mo naman hindi nam totoo 'yun. opo, pero para sa'kin po parang nagme-make po ako ng effort. Alam niyo po yung Oo nga, pagkagasto. gets ko naman 'yun, 'di ba? Pero malay mo kung totoo nga hindi sila kumakain ng breakfast. Hindi, pero yung asawa ko po, natutuwa siya na kasi normally po sinabi naman po talaga ng mister ko na normally hindi talaga sila kumakain. Kasi puro lalaki po Hmm. kasi sila So yung sa yung bahay. yung yung breakfast na niluluto mo, for your husband or Para for sa lahat po. Para sa lahat po. sana yung mister mo na lang Para pinagluto mo? siyempre po, hindi naman po pwedeng sa mister ko lang dahil nakikitira po ako sa in-laws ko. Kanino ba yung Gusto nilulutong ko breakfast? Kaninong stock 'yun? Kaninong supply 'yun? kanila po. Tama Jack, so hindi naman nakiki-share naman din po kami nakiki-share naman din po kami sa kanila. Hindi naman Hindi po 'yun. lahat ng Hindi ko sinasabi, I'm not saying anything. That's why may say siya kasi nga kung stock nila 'yon, siyempre may say sila do'n. Baka naman wala namang meaning 'yon. ewan ko po. Dito po kasi nagsimula yung kwento, Papa Jack. Madami pa po kasi nangyari. Okay, Basta sige. doon po nagsimula Mm. kasi yung problema sa Mm. pakikisama. Okay. Mm. Tapos habang tumatagal po, parang lahat po ng ginagawa ko, Mm. parang pinapansin nila, Gaya gano'n. ng Ang halimbawa po, may binili kami ng mister ko sa labas, tapos iuuwi namin. And then magpaparinig po ang in-laws ko na puro daw gastos, gano'n. Inuubos daw inuubos daw yung pera ng asawa ko. Yung mga gano'n pong parinig. Mm. Pero sa mister ko lang po sinasabi yung parang hindi naman nagtatampo, pero parang parang naging awkward siya sa'kin. Okay. Gets niyo po? Parang naging awkward po sa'kin na makisama sa mga in-laws ko kasi lahat po nasisilip. Mm. Kahit feeling ko wala akong ginagawang masama. Like, yung alam niyo po yung lahat na ng pakikisama ginagawa niyo, pero parang hindi siya sapat para sa mga in-laws ko, gano'n. Mm. Tapos nung minsan po na dumating yung mga Did kapatid you ko try po. to open up sa mister mo? Sinabi mo sa kanya 'to na ito yung Opo. nararamdaman mo? Every time po na may lagi kong sa mister ko po sinasabi, Mm. hindi, kasi since naman na doon kami nakatira sa mga in-law, parang wala akong karapatan na, syempre nakikitira po kami, Papa Jack, na parang wala akong karapatan na mag-inarte sa kanila. So sa mister ko po sinasabi yung feelings ko about sa mga in-laws ko. Okay. Ang mister ko po, ang opinion niya lang sa akin is lagi niya pong sinasabi na intindihin ko na lang daw po kasi matanda na daw po yung mga magulang niya, ganun. Mm.
So hanggang sa dumating na po yung punto na parang, "Oh sige, pasensya na lang," gano'n. Kasi nakikita lang alam po kami Papa Jackson, 'di ba? So Mm. parang kailangan ko na lang i-ano yung feelings ko, Mm. alang-alang sa mister ko po, gano'n. Tapos hanggang sa dumating po yung time na minsan po bumisita yung mga kapatid ko dito sa Mm. US po. Nung time po na yon birthday po ng kapatid kong bunso. Okay. So parang nagkakasayahan po kami sa kusina kasi magbo-blow po kami ng ng cake niya. Bigla pong parang binigyan po ako ng attitude ng mother-in-law ko. Sabi niya, ginagawa daw naming squatter yung bahay niya. Mm. So parang hindi po ako nag-react hindi po ako yung parang pero sa loob ko nasaktan po ako. Wait, let's backtrack. Walk me through that night. Gabi ba 'yon? Gabi po. Okay. Kaninong birthday? Kapatid ko po. Kapatid mo. Bahay ng in-laws mo. Opo. Bakit doon nagse-celebrate? Do'n po tumigil ang mga kapatid ko nung bumisita po sila sa akin. Okay. Which is may pahintulot po 'yon kasi every time naman po Did na you ask permission to hold the party there? yes, hindi naman po talaga siya party Papa Jackson kasi dalawa ko lang po siyang kapatid. Mm. Ako po at saka yung isa ko pong bilas Mm. and then yung husband ko. Wala po talagang party na nangyayari. Like simpleng magbo-blow lang po ng cake, gano'n. Kasi bumisita po sila dito sa akin. Which is hindi ko naman po talaga sila pinatuloy agad-agad. Siyempre humingi po muna po ako ng permission na kung pwede doon po yung mga Gaano kapatid katagal ko. Which makikitira yung 1 week lang po. 1 week? Kumbaga, Opo. sa bagay mahal mag-hotel no? Opo. So makikitira na lang. Okay. Nakitira, opo. So, which is may pahintulot naman po ako. Hindi naman po ako bastang pinatulog ko lang yung mga... Ang inaano ko po at Papa Jackson, parang hindi ko po naiintindihan kung saan po nanggagaling yung in-laws ko. Bakit ang pakiramdam ko mabigat ang loob niya sa akin. Kasi as far as I know, Papa Jackson, parang wala naman po akong nare-remember na nagagawa na parang ikakasama nila ng loob. Kasi nung nag-uumpisa pa lang naman po kami ng mister ko, wala naman po silang pinakita sa akin na ayaw nila sa akin. Kasi umuwi pa nga po sila sa Pilipinas, di ba, nung kinasal kami. Kaya tinanong ko kanina, di ba? Umpisa pa lang tinanong ko na. Opo, nag-effort talaga sila na pumunta sila sa kasal namin. So, nung time po na yon, nung sabi na ginagawa po namin squatter yung bahay nila, iniyak ko po yan sa mister ko kasi hindi ko po talaga naiintindihan kung ano po yung ikinasasama nila ng loob. So, lumipas na po yung nangyari na yon. Parang wala lang po, Papa Jackson, parang hindi siya nangyari, ganun. Like, umuwi po yung mga kapatid ko na... Yung bang nangyari yan, siya... kanina sinabi yan, sa'yo o sa harap ng dalawang kapatid mo? Sa harap po ng dalawa kong kapatid, habang nandun po kami sa kusina na nagbo-blow siya ng cake. Okay. Sabi niya po na ginagawa yung squatter yung bahay daw niya. Okay. So, ito na po so, nagtagal po kami doon sa kanila ng ganun po yung mga nangyayari. Puro parinig lang po sila sa akin, ng kung ano-ano na sa mister ko lang po sinasabi. Pero lagi lang pong response ng mister ko is intindihin ko na lang daw po yung magulang niya kasi matanda na. So parang feeling ko, Papa Jackson, nababaliwala yung pakiramdam ko bilang asawa niya. I mean, naiintindihan ko na nakikitira kami sa in-laws niya, hala akong pakasamahan, pero parang na-invalidate yung feelings ko na parang wala akong karapatang sumama ng loob knowing na wala naman po akong na iisip na nagawa. Alam niyo po,
Alam niyo po ba yung ibig ko sabihin? Gets ko naman, ma'am. Kasi sabi, parang gusto ko lang pong gawin ng mister ko na kausap. Kasi para sa akin, ayaw kong dumirekta sa ilos niya na, oh, ma, ganito yung ginagawa niyo sa akin. Parang hindi ko place. Parang wala ako sa lugar na magganon sa magulang niya since nandun kami sa bahay nila. Kaya sa mister ko po pinapadaan para yung mister ko ang magsasabi sa magulang niya. Nagigess niyo po ba? Oo, sobra ka naman. Nagigets ko naman. Ito, mukha ba ako mahina umintindi? Hindi naman po mapatawa. Kinakabahan lang talaga ako. Nagigets ko. Tapos Hanggang sa tumagal na po yung sa ganun-ganun yung samahan namin, parang baliwala na, okay, pasensya, ganun. Tapos dumating na po dun sa point na, ito na po yung talagang mas matindi. Dumating na po yung sa point na kinailangan naming umalis ulit sa bahay nila. Humanap kami ng ibang lugar. Kasi nung time na yon nagkaroon po ng gulo dun sa bahay ng ilos ko. Which is hindi po ako connected. Ano naman yon yung gulo na yon? Bale, may isa pa po ako kasing bilas na nakikitira din po kasama ng asawa. So, ang dami na palang tao sa bahay ng mother-in-law mo. Teka lang, may asawa pa rin ba yung mother-in-law mo? Opo. So, ang dami palang tao doon. Siya, asawa niya, kayo mag-asawa, yung bilas mo tsaka asawa, 6 na ilan pa? Yung bale 4 po kasi silang magkakapatid. Kambal po yung panganay. Yung mister ko po yung isa sa mga kambal. So, ilan kayo lahat doon? Noon po, at that time, bale, lahat kami actually nakatira sa kanila. Nakitira sa mga in-laws ko. Ilan? Bale, 4 po. 4? Lahat yung may asawa? Opo. So, ilan lahat yun? 8 plus, bale, 10 lahat? Yes po. 10 lahat? Opo. Okay. So, there will really be tension pag ganyan karaming tao sa bahay. And then, opo, pero unti-unti po kami parang umalis po. Nauna po yung isa kong bilas, tapos sumunod po kami. Yung dalawa po yung talagang matagalan na kimiyanan po sa mga in-laws ko. okay. Pero at that time po kasi nung nagkagulo nun, Papa Jackson, wala na po kami ng asawa ko doon. Parang bumibisita-bisita na lang po kami sa mga biyanan ko noon. Okay. So nung time po na nagkakagulo yung sila doon, yung bilas ko po is tawag dito, siya po yung nagkaroon ng issue doon sa in-laws ko. Okay. Balik lang po ako sa story. Ito po kasing tinitirhan namin, Papa Jackson. Like, itong bahay namin ngayon. Tinulungan po kami ng biyanang ko ng pang-down dito sa bahay. So, balik po ulit tayo doon sa nagkagulo. Nung umaalis po yung bilas ko po doon, gusto po nilang dito muna makatira sa amin. Kasama nilang mag-asawa. Nung time po na magpapaalam po siya sa mga biyanan ko, kasi nung time na yun, medyo intense pa yung nung time po na magpapaalam sila sa mag-asawa, kausap ko po yung bilas ko. Okay. So, bali naririnig ko po yung conversation. So, ngayon, ang sabi po narinig ko po nung sabi ng biyanan ko sa bilas ko na bakit po daw sila makikitira dito sa amin. Ang sabi po ng biyanan ko is wala po daw akong karapatan dito sa bahay na tinitirhan namin because sabi niya ni Singkong Doling daw po walang natulong yung pamilya ko. So, sa totoo lang, Papa Jackson, iniyak ko po yon kasi parang hindi
I mean, sobrang appreciative po ako na tinulungan po nila kami dito sa pang-down sa bahay. Pero para sabihin na wala po akong karapatan dito sa bahay na tinitirahan namin kasi wala daw pong naitulong yung pamilya ko. Parang nasaktan po ako ng sobra doon. Mhm. Hindi ko po alam kung saan po talaga nanggagaling Kanino yung... sinabi nung nanay mo, yung mother-in-law mo yon? Doon po sa bilas ko kasi nagpapaalam na po silang mag-asawa. Narinig mo yon o sinabi sa'yo ng bilas mo? Narinig ko po kasi during nung time na nagpapaalam po sila is kausap ko po siya. So yung bilas mo Yung bilas paalis dun ko. sa bahay ng mother-in-law mo. Also Bali not, yung not bilas po, wait lang. Also not in good terms with your mother-in-law. yes po. Okay. Yung bilas ko po, Papa Jackson, hindi po siya yung kapatid ng, tama po ba? Hindi siya yung kapatid ng mister ko. Pareho kayong pareho niyong asawa yung mga magkapatid. Yun ang bilas. Ano po? Pareho, ibang asawa niya yung magkapatid. Magbilas kayo nun. Yes po. Opo. Okay. Nagets ko naman yung bilas. Okay. Kanina ka pa ha? Kanina. Alam mo, ikaw? Kasi ang Okay, galit po ng mister ko. pareho kayong dayo sa pamilya. Okay, gets? Naintindihan yes ko. po, gets, Okay, gets, bilas gets. ang tawag doon. Yes po. Narinig ko po siyang sinabi niya sa bilas ko na ganun nga po. So, during that time po, nasaktan po ako. Kasi hindi ko po talaga naiintindihan kung saan po nanggagaling yung biyanan ko. Kasi wala naman po siyang sinasabing direkta sa akin na ayaw niya sa akin or kasi nung nag-down na, nung time po na tumulong sila dito sa bahay, sila po talaga ang nagkusa. Kasi nung una, ayaw po talaga ng asawa ko. Kasi sabi ko sa asawa ko, okay lang kahit apartment kami, mag-apartment ulit Pero yung mga in-laws ko po ang nag-i-insist na tumulong silang pang-down. Okay. So, nung time po na yon, parang ang opinion na naman po ng mister ko is hayaan ko na lang daw po yung mga magulang niya kasi matanda na daw po, intindihin ko na lang. Parang naaano kasi ako, Papa Jackson, na bakit laging ganun? Sige, wait lang. Let's try to deal with that. No? So kung ikaw masusunod, what do you want your husband to tell the mom? Halimbawa, ako yung mister mo. Okay, yan ang gusto mong gawin ko. Anong gusto mong sabihin ko sa nanay ko? Na ano po talaga ang problema po, kung bakit po ganun ang mother-in-law niya po sa akin, kung bakit po siya lagi nagpaparinig po, yung mga ganung, may mga side comment po na ganun. So you want, gusto mo that your husband will also be in trouble with his mom. Kasi if he does what you're exactly asking him, the two of you will be in the same spot. Hindi naman po sa ganun, Papa Jackson. Gusto ko lang pong maintindihan kung saan po nanggagaling yung in-laws ko. Kasi, No. kasi Kaya tinatanong kita, ano nga gusto mo sabihin niya sa nanay niya? Na, yun nga po, na gusto ko lang maintindihan kung tanungin niya po yung mom niya kung Precisely my point. ano pong, I don't believe you get the problem here. parang gets ko na pag inilagay ko sa gitna yung asawa ko, para kaming parang we're gonna be on the same spot sa nanay niya at sa in-laws ko. Probably. Yun nga po yung problema, Papa Jackson, kasi lagi po kasi yung asawa. Kasi hindi ko po naiintindihan bakit
ang sagot po lagi ng asawa ko is intindihin ko po daw yung parents niya kasi matanda na daw po. Nagigets ko naman po yung Papa Jackson pero parang Kaya nga. bilang asawa, Wait lang. Okay, sige. Kasi, halimbawa, ako yung mister mo. And you will tell me, nagigets mo, pero, you will tell me na naiintindihan mo yung nanay ko, pero anong gusto mong gawin ko nga? Kasi you're asking your husband to do something about it. So tinatanong kita ngayon, kung ikaw masusunod, anong gagawin ng asawa mo? Di para malino tayo. Kasi we can go, 'di ba? We can go on circles here. Pero you're asking your husband to do something. Anong dapat niyang gawin? See? Di mo alam, di ba? tama, Di ba? Hindi mo alam, di tama ba? po ba? Hindi, pero ang ano ko po, Papa Jackson, kasi ang tagal na po kasi, siguro mga Hindi nga 2 years yun na ang po point. kasi. Sabi mo kasi gusto mong kausapin ng mister mo yung nanay niya. Tinatanong kita ngayon, kung sakaling ibinigay ng mister mo yung hinihingi mo, ano nga ang gusto mong gawin niya? Tanongin niya po yung mom niya Okay. kung bakit po ganun yung yung mom niya. Kasi gusto ko pong maintindihan, Papa Jackson eh. Kasi kung may nagawa po ako, gusto kong malaman kung meron. So, alam niyo po yung parang makapag-apologize ako or kasi nahihirapan akong manimbang na binibigyan ako ng cold treatment pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Parang every time naman po nasasabihin ko sa asawa ko, lagi niya lang sasabihin na iintindihin ko na lang po daw yung magulang niya. So parang nababaliwala yung feelings ko. Bakit di ka magtanong? Kanino po, sa in-laws ko? Bakit hindi ikaw? Ewan ko, Papa I mean, Jackson, kasi if it's true to your heart that na wala ka namang ginawa, I mean, it will be easy for you to ask. Why didn't you ask? Don't get me wrong, ha? Alam mo, Angel, don't get me wrong, but so far, etong mga sinasamanan mo ng loob, nagsanga-sanga na lang to eh. There's practically nothing that big that will lead you to feel the way you feel now other than nadagdagan na lang, nagpatong-patong na lang. Ang ano pa, Papa Jackson, is ang ano ko pa, Papa Jackson, pag nakikita ko po ang in-laws, kasi hindi po alam ng in-laws ko na alam ko eh, na narinig ko po yung tungkol doon. Wala po silang alam doon. So every time po na nandito sila sa bahay o nakikita ko sila, parang umaano sa utak ko na ano po ba talaga yung ano nila sa akin. Kasi pag nandito sila sa bahay, parang hindi ako makakilos ng normal, knowing na sinabi nilang wala akong karapatan dito. Kasi unang-una, yung ano na yun, yung instance na yun, I understand that you felt bad when you heard it. Tama? Opo. Gets ko yun eh. But it's a conversation between your mother-in-law at saka nung bilas mo. Not intended for you. You happen to heard it. Opo, naiintindihan ko yun. Pero hindi ko maintindihan is bakit kailangan pong magsalita ng ganun, knowing na... Well, if we're going to if we're going to quantify qualify yung ugaling ng in-laws mo, meron kang in-laws na mabunganga. Period. But I think with your story, your in-laws are good-hearted people. Hindi to kasalanan ng in-laws mo. This is more of kasalanan ng mister mo. Sa tingin niyo po kasalanan. Yun po yung... You want me to enumerate to you ba't kasalanan ng mister mo to? Sige po. You grew up in a Western environment. Tama? You got married in the Philippines. Went back to the US. You don't have your own place. Nakitira kayo eh.
Mhm. It's not your rules. Di ba? Pabor na lang kung papakisamahan kayo na maayos. Pwede kang magreklamo pero nakikitira kayo. You don't have your own place. Your husband put you in that environment. At yung taong pinakikitirahan ninyo, hindi makikisama sa inyo. Hindi nyo bahay yun eh. Opo, Papa Jackson, naiintindihan ko po yung kaso parang until now, Di ba? dinadala-dala ko Tinan mo siya. Kasi, wait lang ma'am, no? Ako muna. O tinan mo, mabunga nga yung in-laws mo, inanay mo. Sabihin na natin masama bibig. Okay, let's agree on that. Masama bibig. Pero nagkusang tulungan kayo mag-down ng bahay. Ay, Makikita mo yung ayun mga... na nga po. Well, sorry, negligible na yung bunganga eh. But we can all agree, I guess, that your mother-in-law, she's got her heart in the right place. Alam ko naman po yun, Papa Hindi Jackson. mo alam yun. Pero, Hindi mo alam yun. That's not exactly what's left sa naalala mo. Ang naalala mo yung maliliit na bagay. Look, nung time na yon, may 8 taong dagdag sa bahay na kanya. There were 8 people, 4 couples na nakikitira sabay-sabay sa bahay niya. That's stressful. Nagpaalam ka, pwede makitira po yung kapatid ko tsaka yung isa pang kamag-anak namin. Pumayag. Ang naalala mo yung may nasabi, pero yung pumayag, di mo naalala. Pumayag, nakitira. I mean, sorry, pero... Papa Jackson, nagigets ko po yung sinasabi nyo. Hindi ko naman po binabaliwala yung mga Yes, maganda ma'am. nilang naitulong. Apo. Ang sa akin lang po is nababaliwala yung nararamdaman ko bilang asawa ng mister ko. Kasi Bilang asawa lagi ng ko pong mister mo, tell your husband to provide for you so you don't have to lean on sa nanay niya. lagi ko po, every time na mag-open ako sa mister ko ng about ganito, may sama ako ng loob or nasasaktan ako, ang lagi lang pong litanya niya sa akin is intindihin ko na daw po yung mga magulang nila. So parang O sige, kung yan ang sagot ng mister mo, intindihin mo yung nanay ko. Ano ba kasi pinapagawa mo sa mister mo? Kasi kung ang sagot ng mister mo, intindihin mo na lang sila, you're asking your husband to do something for you. Ano ba pinapagawa mo sa mister mo? Bakit yun ang sagot niya sa'yo? yun nga po. Tatanungin yung nanay? Tanungin po ang nanay That kung- is tantamount to confrontation. Do you want your husband to go down that route? Masama po ba, Papa Jackson, na maintindihan ko lang po kung Ba't hindi ikaw? I mean, kung if you really believe to your guts na wala ka namang kasalanan sa in-laws mo, why be awkward asking the question? kasi pakiramdam ko, Papa Jackson, nung time na nandun kami sa mga in-laws ko, feeling ko wala akong karapatan na... Wala talaga, nakikitira ka. Wala. Kaya nga po, wala nga ako karapatan mag-inarte. Kaya nga po sa mister ko sinasabi yung nararamdaman ko. Kaso, doon po kasi ako na sa lagi niyang sinasabi sa akin na intindihin ko na lang yung mga magulang niya. O sige, Lagi- kunyari, okay, ganito. Sige, nagigets naman kita. Halimbawa, kaya mong piliin ang sagot ng mister mo sa'yo. Ano ang sagot ng mister mo sa'yo that will pacify you? Anong inaantay mong sagot? Na Okay, dahil sabihin mo sa akin. kakausapin, yung totoo po, Sige. sige, kakausapin ko sila mama kung ano bang problema para masolusyonan natin o para maintindihan mo. Ganun po. Do you think that's easy? Look, your mother-in-law is kind enough to accept you to stay sa bahay niya. Kind enough to allow you to have your own guest for several days sa bahay niya. Kind enough to volunteer and give some amount of money sa pandown ng bahay niyo. You still want your husband to confront the mom?
We? Kasi Papa Jackson, hindi ko, opo, pero hindi ko kasi naiintindihan ano po yung nangyayari. Baka mabunganga lang yung Hindi, in-laws mo. Baka mabunganga lang. okay, sabihin na po natin mabunga nga siya. Pero masyado po kasing masasakit yung sinasabi. Gaya ng, Yung tulad po ng sinabi ko sa inyo na wala po daw akong karapatan dito it sa was not bahay. intended for you. Siguro it was a response to your bilas. Kasi makikita na, baka mamaya ang intensyon ng mother-in-law mo para wag makitira sa inyo, kaya sinabi niya 'yon. Kasi kung titingnan mo, pinipigilan niya yung mag-asawa na 'yan na makitira sa inyo. Kahit po sabihin na wala akong karapatan dito, Papa Jackson. O sabihin na natin na masakit 'yon. Sige, mali 'yon. May karapatan ka. At alam mo 'yan, hindi mo na magpaalam kahit kanino 'yon kasi asawa ka eh. Ayun na nga po yung pinupunto ko, Papa Jackson eh. Ako, asawa po ako. Okay, pagpalagay na, okay, tama po kayo na tinulungan kami ng in-laws ko. Pumayag siyang tumira yung mga kapatid ko ng ilang araw sa bahay nila. Mm-mm. Pero para pag magsalita po siya ng ganon, may pinanggagalingan po yun, Papa Jackson. I don't Kasi think nung so, time ma'am. na yun, Ma'am, the mother-in-law is kind enough in her old age to look after you and your husband. Damay ka doon. alam ko yun, Papa Jackson, hindi ko lang kasi naiintindihan. Kasi The least that gusto you ko can do, maintindihan. the least that you can do is let it slide. This is your husband's mistake. This is his fault. He cannot provide you enough for the two of you at kailangan niya mga umasa sa bibigay ng nanay niya. Spare the in-laws. Spare your mother-in-law. Eh, pag nakikita ko po yung mga in-laws ko, nandun pa rin yung bigat, Papa Jackson eh. Kahit Ano na po, tinulungan Papa? kayo? Naalala mo yung salita, yung gawa, hindi mo naalala? Hindi yun, paano ko po ma-explain? No. Don't. Wag mong iisipin, hindi ko to naiintindihan. Naiintindihan ko to. Kasi, naiyak tuloy. Nasasaktan ako in a way na, Mother-in-law mo, tough love. Look, ganito. Alam ko pong Sige ma'am, go ahead. Sorry, I'm sorry. Go ahead. alam ko pong naiintindihan nyo Yes, yung ma'am, naiintindihan. sitwasyon. I get you, I understand. Nahihirapan lang po ako kasi parang ang tagal-tagal ko pong nakisama, Papa Jackson. Yung parang nai-invalidate palagi yung feelings And it's ko not your bilang- mother-in-law's fault. Her house, her rules. Alam ko po yun, kaso See? Hindi mo alam kasi may kaso eh. hindi ko po Your alam kung husband ano- put you in that environment. It's not your mother-in-law's fault. Ibig mo sabihin sa akin, kung ako yung mother-in-law mo, nakitira ka sa akin, sa panahong nakikitira ka sa akin at may ayaw kong ugali ako sa pamamahay ko, mag-sorry ako sa'yo sa panahong nakikitira ka sa akin? Ganun ba yan? Ganun ba yun? Sorry, nakikitira ka sa akin, tinrato kita ng ganito ha, baka hindi mo talaga ba nakikitira ka sa akin? Ako mag-sorry sa'yo? Hindi ko po inaano na magsasorry sila. Ang sa akin lang po, Papa Jackson, gusto kong maintindihan po. Kasi ako para sa sarili She's ko. old. She's old. Maybe, siguro, tama yung mister mo siguro, matanda na. Bigay mo na sa kanya yun, matanda naman talaga. Siguro tactless. Tingnan mo yung nagawa more than what was said. Look at what she's done for the two of you. It's not as if puro kasamaan ang ginawa sa inyo. Kung yun ang kwentuhan natin, maintindihan kita. Hindi naman eh. Yung bibig lang yung problema mo, hindi mo kayang palampasin yun. Tinulungan kayo eh. Nakitira kayo. Hindi ka pwede mag-complain sa akin na nung nakikitira mo kami, sobrang yung trato sa akin, nakitira kayo
That's your husband that is your husband shortcoming. Until now, yung pa rin pa nga po yung pinagtatalunan namin, Papa Jackson eh. Tough love lang siguro. Ganun lang yung bibig. Kasi feeling ko, hindi ko po alam kung saan ako lulugar. Well, you feel awkward kasi nga may bit-bit kang sama ng loob. Wala naman. Baka wala naman meaning yung mga sinabi sa'yo. Baka wala naman. Baka ikaw lang yung nagpapalaki sa puso mo niyan. Alam ko may issue ka eh. Kaya kong patunayan sa'yo. Sige po, willing po. Nagluto ka ng breakfast. Pinansin ka. Sa mama loob mo. Kinuwento mo sa akin eh. It could just meant nothing. Baka tama yung sinabi. Kaya tanong ko sa kaninong supply yun, sa kanila, oh. Hindi pa sila pwede magsabi ng muna, supply pala nila yun. Pero minasama mo, bit-bit mo hanggang ngayon. Kasi nga po, Papa Jackson, Hep. makisama nga po. Pare. Hindi kasi nga po, Papa Jackson, parang... Kasi nga baka walang meaning yon. Baka sobrang anak ang turing sa'yo. Ang mga nanay, mag-filter ba yan kung anak ang turing sa'yo, kung nangingilag sa'yo? Baka yun lang yun. Look, in your story, there are several times that you have proven to me and to yourself, according to your story, that your mother-in-law, matabil yung bibig, pero may concern sa inyo. Baka ganun lang ugali. Si Mangot, matanda na. Pagpalagay na natin, Papa Jackson, na okay, matanda na sila, intindihin na lang po. Pero may right po ba talaga silang magsalita ng ganon? No, nakikita na kayo, yes. Nakikita na kayo eh. I'm not saying it's ideal, but you cannot choose how the owner of the house going to react around you. Kanya bahay niya yun eh. This is your husband's shortcoming. Kahit po maganda ang pakikisama ko sa kanila. Bahay niya yung kahit duraan ka pa niya. Papa. Totoo. Grabe naman. No, I'm not saying tama. I'm just saying bahay niya yun eh. Kahit duraan ka pa niya. Bahay niya yun eh. Nakikita na kayo. You have no right to be in that place. Kaya napakinabangan niyo yung bubungan. Sumilong kayo doon. Natulog kayo na maimbing. You had the roof over your head. It's her house. I'm not saying tamang duraan ka. I'm just saying, bahay niya yun eh. Her house, her rules. Pero wag naman duraan. Example ko lang yon. Ha? Wag naman. Grabe naman sa duraan talaga, Papa Jackson. Sample lang yun. Ito naman. Sinasabi ko lang. Kasi hindi mo pwedeng piliin ko. Alangan naman siya mangilag sa inyo. Bahay niya. Alangan naman siya mangilag. Pero ba't ganito, Papa Jackson, lang until now, parang... Sensitive ka lang. Hindi po. Hindi. Okay, Hindi sige. po. Okay. Pero may right naman po akong sumama loob, di ba? Hindi naman po ako nag-iinarte lang. Hindi ka naman pwedeng turuan kung masama loob mo eh. I'm just saying, that's to no avail. Ano ba napapala mo dyan? You're putting your husband in a position where he has to choose between you and the mom. Ba't niya gagawin yun? You're practically asking your husband, di ba, to choose between you and the mom. Ba't mo gagawin yun? Papa Jackson, hindi ko po siya pinapipili. By saying what you said to your husband, you are practically asking him that. Ganun po ba yun? Kahit sinasabi ko lang sa
husband ko na Te, kausapin niya yung nanay mom niya yun, niya. te. Nanay niya yun. Nanay niya yun, uy. That's his mom. Pero ako po yung asawa, Papa Jackson eh. Oh my God, na. Ayan, lumabas na. Okay, there you go. There you go. Okay, lumabas na. Okay, there you go. Now we're talking. Yan na. Okay, yan na. Yan na, lumabas na yung totoo. You wanna have your exercise of relationship. So tama ako, pinapili mo yung nanay mo. Pili ka, nanay mo, asawa mo. There you go. Kasi, Meron kang AP, ano pong AP? altitude problem. Hindi po, Papa Jackson. Hindi attitude hindi attitude, altitude, mapagmataas. Ganon. Ako pa po ba talaga yung mapagmataas? Meron kang AP, ha? Meron kang altitude problem, mapagmataas, ha? Meron na naman kayo natutunan bago sa akin, ha? Altitude. Kasi ang tagal-tagal na po nito, Papa Jackson. Let it go. Your husband's mom is your mom. Wala kang mapala dyan. You're asking your husband to do something to no avail. It will not benefit you in any way. Tinulungan nga kayo eh. Nagbigay nga pan-down ng bahay ninyo eh. Opo, gets ko yun. May kasunod na pero, alam mo, every time na sabi mo na naintindihan mo isang bagay tapos may kadugtong na pero means forget everything I said before I said pero, eto kasi yung problema ko talaga. That's pero means. Kasi Papa Jackson, gusto ko lang talagang maintindihan. Baka walang naiintindihan ko po yung baka walang sinasabi paliwanag, niyo. baka ganun lang yung bibig ng nanay niya. Kahit po nakakasakit, Papa Jackson, talagang tagos sa buto. Okay, i-qualify natin to. Kasi Papa Jackson, umpisa pa lang po akong tumira sa kanila. Kahit nakikisama ko ng maganda, nabigyan na po agad ako ng ganun eh. Na alin doon? Na yung napapansin po lahat ng ginagawa ko. Eh kasi nagluto ka ng almusal. Yung asawa mo lang naman kumakain. O, pinagluto mo yung buong bahay. Sinabihan ka, baka wala naman meaning yun. Ako nakabase lang ako sa kwento mo ha. Malay mo yung hotdog na nasa rep ay pang 1 week. Kiniluto mo na isang almusal lang. Ano ka ba? Hindi naman, Papa Jackson. Siyempre, di ba pag ganun, dapat mas appreciative ang mga in-laws at meron silang manugang na. Ayan, lumabas na yung totoo. Okay, let's apply your rule to you. Hindi ba dapat mas appreciative? Okay, sige. Hindi ba dapat mas appreciative ka rin sa biyanan mo na binagbigay ng pan-down ng bahay nyo instead na iniintindi mo yung nasabi sa'yo? Ikaw nga nagawa magluto lang kasi nagbigay ng pan-down eh. Alam ko po yung Papa Jackson. Pero, hindi, wala pong pero. Gusto ko lang po maintindihan, Papa Jackson, kasi hindi ko po alam kung saan talaga nanggagaling eh. Hindi, baka yun lang yun. gusto kong Baka yun lang, baka tough lang. Baka mamaya ano lang yung bibig, lawlaw lang yung panga. Masakit lang magsalita. But behind the kasi may baka she does not mean her words na. Doon po ako nasaktan sa sige po, ano po sabihin? Di ba? Baka mamaya hindi na siya nagpipili ng sasabihin kasi baka komportable sa iyo. Baka hindi na siya, kumbaga she doesn't mean her words na. Kahit na makakasakit ka ng tao.
Bahay niyo yun, di ba? Nakikita na kayo nun, di ba? Babalik at babalik tayo doon. Opo. Bahay niyo yun. Kahit duraan kayo doon. Na naman tayo sa Doraan, Papa Jackson eh. Bakit nadaraan ka na ba, Papa Jackson? eh, Alam mo, wag mo antay mabot sa punto na iintindihan ko yung mother-in-law mo kung bakit madali mabusit sa'yo. May ugali ka. sige, ano pong ugali ko, Papa Jackson? Importante ka. Talaga po ba? In the natural, let me say this, na? In the natural order of things, maunang mamamatay yung nanay-in-law mo, yung mother-in-law mo sa iyo. Your husband is wise enough na hindi na inisin yung nanay niya because there's just few years left sa buhay ng nanay niya. Your husband is right. Hindi na para pasamain pa niya yung loob ng nanay niya. Ikaw na lang pakikiusapan niya. Hayaan mo na, matanda na si nanay. So, hahayaan ko na lang pong magbitaw sila ng masasakit na salita para You see how you said that? mapigyan lang po yung... You see how you said that? Hahayaan ko na lang magbitaw ng Oh my God. Meron ka talagang altitude problem. Hindi mo, Papa Jackson. Meron. Meron kang altitude problem. Talaga po ba? Meron. Meron kang altitude problem. Kapag mataas po ako sa tingin nyo. Yes. Why don't you just let this one slide? Why would you bug your husband? Kausapin mo yung nanay mo. Gusto ko maintindihan. You're practically asking your husband to confront the mom. Ba't di gagawin yun? Yung narinig mo, usapan ng mother-in-law mo tsaka ng bilas mo. Nagsabi na masakit, nasaktan ka, narinig mo, not intended for you. Pero nagbigay ng pan-down. May issue ka. Hindi po. May issue ka. Hindi mo po. May issue ka. Ako po. Gusto. Ano bang mapapala mo dito? Pag nakumpronta na asawa mo yung nanay niya. Ano? Lang naman po yung gusto ko, Papa Jackson. Maintindihan lang ikaw. po. Ba't di ikaw? Sige. Mama, may galit ka ba sa akin, ma? May nagawa po ba ako sa iyo? Halika po, kain tayo ng salad sa kusina pagluluto kita. Sige nga, kung wala kang issue gawin mo ngayon. Dali! Papa Jackson, nagagawa ko na po yan. Kailan? Kasi Kailan? kahit ako po, Kailan? nung kahit na dito na po kami na lumipat na po, umalis na po kami sa kanila. Natanong mo yung biyanan mo, may galit ka ba sa Hindi akin? po, yung mga... Ba't mo sinabi na gawa mo? Pinapatanong ko sa'yo. Pinapatanong ko sa'yo. Ba't di ka magtanong? Kasi feeling ko nga po, wala po ako sa lugar na magtanong. Sa lugar ka, ikaw yung masama loob eh. Yan, hirap naman, Papa Jackson. O, di mas mahirap sa asawa mo yun. Baka bawiin yung pinandown sa bahay. Nakikinabang ka. Nakikinabang sa pera ng mother-in-law mo.
this is your husband's shortcoming. Mister mo to, not your mother-in-law. Tanungin mo na lang, ikaw na lang magtanong. Adult ka naman na, ano ka ba? 45 ka na eh. Di ba Angel, 45 ka na? Opo. So, ibig sabihin yung mother-in-law mo mga 65 na yun, tama? Mga 70 na yun, tama? Nasa 70, Gusto mo pang 70 plus po. O di ba? Gusto mo pang pasamain ng ng mister mo yung loob ng mother-in-law mo na 75 plus na? Ano ka ba? Hindi naman ganun, Papa Jackson. Parang feeling ko lang na Your husband should not even risk doing that. parang ako yung nasa posisyon na ako yung kailangan mag-a-adjust. Ganun. Ano bang ina-adjust mo? Why do you magnify that part? Anong ina-adjust mo? Between sa asawa ko at saka sa in-laws ko. Anong part doon adjustment? Tsaka yung nararamdaman ko, ganun. Adjustment yon? Hindi na, kasi lagi kasi pong ganun eh, may Disappointing. yung kailangan kong intindihin na lang daw po palagi. Lagi po kasing ganun, Papa Jackson. So parang nahihirapan po ako mag-balance nung nagigas ko yung tinulungan nila kami. Na-appreciate ko naman po yung kaso. Laging kahit maganda yung pinakita ko. Maganda rin ang pinakita sa'yo. Di ba matabil lang yung ng mother-in-law mo, pero her heart is in the right place. We're crying out loud. Until now, yun pa rin po yung pinagtatalunan namin mag-asawa. Wala ka na sa lugar. Hindi ko naman po siya pinapipili, Papa Jackson eh. Hindi mo siya Kailangan pinapipili, talagang pero maintindihan. hindi mo siya pinapipili, pero yun ang implication nun. Yun ang implication nun, ano ka ba? So, babaliwaliin ko na lang po yung nararamdaman Oh ko. my God. If you frame it that way, you are turning it into a very negative thing. So pag sinabi mo na babaliwalain ko na lang yung nararamdaman ko, pwedeng sabihin ng mother-in-law mo sa'yo, so nakapagsalita ko na masakit, pero babaliwalain mo rin yung nagawa ko maganda. You know what's the issue here? Ano po? To your mind, there's a competition between you and your mother-in-law and you wanna win. Yun talaga issue dito. You wanna win. Gusto mo manalo. Bakit? She's old. It's not an excuse, but she's too old to even deal with that.
75 na, mag-80 na. Let this one go. Wala nang purpose sa'yo to. Ano ka ba? Parang nanay mo na yan eh. Ano pong gagawin ko, Papa Jackson? Well, if you can muster the courage, then ask your mother-in-law. Mama, may nagawa ba ako noon? Baka hindi ko po alam. Galit po kayo sa akin, feeling ko eh. Go ask her. Hindi ba po parang atribida naman yung dating ko? Atribida ka talaga, hindi parang. Papa Jackson. Sorry. dami mo nang sinabi sa kay Papa Jackson na O di, sige. Tawag ka na sa ibang istasyon. Ikwento mo rin ako. Look, I'm not afraid to hurt your feelings. Kilala niyo ako. If you have been listening to me for a long time now, I am indelicate when it comes to being honest sa inyo. Kasi kaibigan niyo ako. Tumawag ako diba? sa inyo. And I'm telling you as your friend, this serves no purpose to you. Let this one go. You are 45. There are better things in life. You should be focused hindi na ito. Kaya naman may nagpaghalak si Tuloy sobrang gigil sa'yo. Sige, manggigil pa kayo. Ano pong gagawin ko? Kasi yung asawa ko yun lagi yung rason. Because he's right! He should not risk hurting his mom's emotion just to get your answer na baka wala naman talagang kahit anong mapapala. Kahit po masama yung loob ko. Oh my God. Ay, alam ko na kung saan. Ay, nako. Naawa ko sa mister mo. You're difficult to talk to. Ang toxic mo. Papa Jack, hindi po. Yes, you are. I'm not asking your permission to agree with me. I'm telling you. Paano po ako naging toxic? Secret, di ba sabihin sa'yo? Bahala ka mag-isip. Toxic po ba na magsabi po ako ng totoo sa asawa ko na Pwede yun, ako? but you're asking your husband to go and confront the mom. If you really want your answer, why don't you do it yourself? Total, nakatira ka naman sa bahay na kung saan na nag-down nanay mo, mother-in-law mo.
So ako po yung may problema. Well, if you wanna turn this into a problem, then you have a problem. But this is not a problem. You just have to let this one slide. Pag kinausap ko po yung in-laws ko, pwede po ba ulit akong tumawag sa inyo? Pwede naman. Of course, welcome ka. Friend tayo. Ano ka ba? May anak ka na ba? Opo, isa po. Ilan taon na? 16. Ah, Bakit po? kamusta? Kamusta naman Bakit siya? po, Papa Jackson? Hey, kamusta naman Okay yung anak naman. mo? Okay naman. Okay naman po yung anak ko. Nasa school. Kamusta naman ang relationship niya with the lola? Okay naman po. So okay naman. Opo, ba't niyo ako natanong? Hindi kasi okay naman, nakikita naman yung anak mo tsaka yung lola. Opo, pag may okasyon po. Actually, kahapon magkakasama po kami Oo. because that anniversary po nung brother-in-law ko po. Kailan namatay yun? 2024 po. So, kahapon po magkakasama kami. So nakipag-plastikan ka kahapon? Hindi naman po, Papa Jackson. Nakipag-plastikan Grabe. ka? Magkakasama ka kahapon, may issue ka ngayon, tawag mo doon. Hindi po ako nakipag-plastikan, Papa Jackson. Sinimangutan mo yung mother-in-law mo? Po? Sinimangutan mo? Hindi po. Bakit hindi? Nag-smile ka? Papa Jackson, hindi naman Nag-smile po ako ka? ganun kasi. Nag-smile ka sa mother-in-law mo? Nagmano po. Oh, di pinaplastic mo siya kasi masama ang loob mo, nagmamano ka pa. Saan Ano sumamangot? pong gagawin? Sumamangot din mo? You wouldn't even risk showing your real emotion but you want your husband to confront the mom? Mali po ba yung ginawa ko, nagmano ko? Hindi yun ang point ko. Papa Jackson? Hindi yun ang point ko. Ang point ko dito is that masama pala loob mo. Bakit ka nakipagplastikan kahapon? Papa Jackson, hindi pa ako nakikipagplastikan. Oh. Di ba masama ang loob mo? Pero nagmano ka? Hindi po, Papa Jackson. Hindi naman po talaga. Inaano ko lang, Papa Jackson, yung gusto ko lang pong i-recognize ng asawa ko. Yes, yung nare-recognize na mister mo yung asawa mo pero hindi na para may gawin pa siya at kumprontahin nanay niya. Pero hindi ko naman po talagang hindi naman po ako totally nakikipagplastikan. What Kasi, do you want your husband to do? yun na nga po yung sinabi ko sa inyo kanina. You want Pero him hindi to po- confront the mom. Yes. Hindi naman, yes po. Oh, okay. You want your husband to risk yung relationship nila ng nanay niya. Hindi naman po sa ganun, Papa Jackson. He will do. It will happen. Kasi hindi naman po niya ginagawa kahit po sinasabi Then ko stop sa telling your kanya husband kasi it's toxic. You're wrong here. Categorically, you're wrong. Okay po. Ano ka ba? Ini-stress mo sarili mo. Pero hindi po ako nakikipagplastikan, Papa Jackson. Totoo po yung pagmamano na ginagawa ko. Nag-smile ka. Hindi po. Papa Jackson, hindi po ako nakikipagplastikan. Nag-smile ka nga. Nag-smile ka.
Opo. Ay, di ba masama loob mo? Ba't nakismile ka? Kinamusta ko rin po sila. Kaya nga, di ba masama loob mo? Opo. Ba't nakismile Pero ka? Alam nga naman, bastusin ko po sila, Papa Jackson. Ulitin mo nga yun. Alam nga naman, bastusin And ko you po want your sila, husband to Papa do that on your Jackson. behalf, right? Kasi Papa Jackson, siya po yung... Kasi yun lang po yung ano ko. Ang pinupunto ko lang po, Papa Jackson, is wala po ako sa lugar na ako yung kumausap sa in-laws ko. And you want your husband to risk yung relationship nilang magnanay. Hindi naman po yung Yes, para it will happen. masira sila, Papa It Jackson. will happen. Huwag tayo magtanga-tangahan sa part niyan. It will happen. Bakit po masisira yung relasyon? Parang ang tanga ko. Ay ano, tawag nito, Angel. Po. Yung sa mga nasa Pilipinas, nung nakaraang 2 days ago, umulan dito sa Maynila. Mga 30 minutes lang umulan. Malakas. Tumigil din. Tapos yung kapitbahay ko, habang umuulan, nagdilig ng halaman. Opo. Wala namang point, kinuwento ko lang. Papa Jackson naman ano pong point? Nag-umulan tapos nagdilig. Ano po? Ang point nun, pointless yung ginawa ng kapitbahay ko. Yun din ang gusto mong gawin. Opo. Yun ang point nun. Ang bobo nun! Nagdilig siya, umuulan! So bobo ako, Papa Jackson. Wala akong sinabi. Papa Jackson, don't get me wrong, okay? Hindi ko sinasabing hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo sa akin. Gets na gets ko po. Okay, gets na gets ko. Naiintindihan ko po lahat ng sinasabi niyo. Kayo na rin po ang nagsabi na nilagay ako ng asawa ko sa stat. Sige. Sige, tuloy mo yan. Dali. Kaya mo yan. Mabubuo mo rin yan. Sa'yo rin manggagaling yung sagot. Dali. Sige, dali. Muntik ka na doon. Dali, tuloy mo. Okay, Papa Jackson, gets ko na. Okay po. Okay, pointless. Pointless nga. Sige, tuloy mo. Dali. Pointless nga, Papa Ituloy mo Jackson. kasi sa'yo manggagaling yan. Sige na, dali na. Ayaw. Hindi, gets ko na. Okay po. Sige. Okay, siguro lang po, Papa Jackson, naghahanap lang po talaga ako sa asawa ko ng maramdaman ko man lang na importante yung feelings ko po. Importante. Papa. Ayaw lang Siguro i-erase yun lang yung po yung, nanay niya. yun Importante lang po naman. siguro yung hinahanap ko na maintindihan niya po Yes. kung saan ako nanggagaling. Maintindihan ka na, Mr. Ma. Maybe your husband is not well-versed enough to show you that he understands you. But I have an assignment for you. Ano po yun? From this day onward, I want you to be intentional in building your relationship with your mother-in-law. And the operative term is intentional. And I promise you, along the way, as you do that, you will discover why things happen the way it happened. I promise you. I want you to be intentional
in building and developing your relationship with your mother-in-law. The operative term is intentional. Okay po. Promise. Along the way, Tingin nyo. you are going to discover. Maybe you're wrong or maybe you'll find out why. Baka mali yung hinala mong galit sa yung mother-in-law, baka yun lang talaga siya. Or you will discover why. You will get your own answers. Sana nga po, Papa Jackson. Tatry ko po. Oh, ayoko nang try. Gagawin mo. Pero, base po sa kwentuhan natin, Papa Jackson, Masama masama ugali po mo. ba ugali ko? Hindi nga, Papa Jackson. Kakayos naman. Nakakainis. Papa Jackson, thank you. Papa Jackson, alam mo sa lahat ng nakwentuhan ko, ikaw lang po talaga nagpamulat sa akin. Sorry na nakakita ng split second. Masama ugali ko. Sorry. Hindi naman po talagang masama ang ugali ko, Papa Jackson. Siguro po medyo. Pero hindi naman po ganun talagang totally na masama po ugali. Siguro naghahanap lang po talaga ako ng validation sa asawa ko na naiintindihan niya po. Siguro ganun lang po talaga. Kasi sabi niya nga kanina So parang... ngayon, ang problema mo, hindi na lang yung mother-in-law mo, yung mister mo na rin. Baka parang siguro totoo na nagsanga-sanga lang talaga yung sama ng loob ko, and then napalaki ko na lang din siguro, ganun. Asan yung mister mo? Nandito po, working from home po siya today. Sige, mamaya magkasama siya magtrabaho. Tawagin mo siya, iba yung palakihin mo, ha? Wag yung sama ng loob mo. Sabi mo sa mister mo, ligyan nga dito, palakihin ko nga yan. Kapag kanina pa nga po silip dito eh. Your husband probably understands you. But to your face, he is not going to admit. Diba? Hindi para kawawain niyo yung nanay niya sa harapan mo. And you have to give your husband the respect kasi ayaw niyang pasamain loob ng nanay niya. Ako, I respect that. Oh, okay po. So, ako po talaga masama yung ugali. Ang gets ko naman po yun, Papa Jackson. Ayun nga, siguro naghahanap lang talaga ako ng ano. Pero thank you po, Papa Jackson. Napamulat niyo. Ano ka ba? Wala kang makapala dito. Pinapasakit mo lang ulo mo. Namyanan na po ba kayo, Papa Jackson? Ha? Nakatamyanan na. Namyanan po ba kayo? Hindi. Huwag mong gawing kwento ko to. Kwento mo to. Okay? Ulitin ko, ma'am, ha? Be intentional in building and developing yung relationship mo with your mother-in-law. Promise you, you're going to find out why, or maybe you're going to find out that you're wrong. Okay po. Okay? Okay po. Thank you po, Papa Jackson.
hindi basta po thank you. Mm. na siguro ewan ko, basta thank you po. Namulat po ako sa mga mga kaartihan ko. Siguro naghahanap lang po talaga ako ng sa asawa ko na naiintindihan niya ako. Tapos pinalaki ko na lang din po siguro ng pinalaki kasi hindi ko po makuha yung validation sa asawa ko. Sige na, palaki mo yung ng mister mo. Pa ba siya? Yung tiyan niya, pakainin mo mamaya. Sige na. Anyways, I hope to talk to you soon, okay? Okay po. Pag may improvement na po sa relationship naming magbiyanan, Sige. tawag po ulit ako, Papa Jackson. Okay. Salamat po, Papa Jackson. Thank you very much, ma'am. Thank you po.